Hello everybody, welcome to our vlog. Ohayo! Good morning everyone! Sa tuwing lalabas nga kami ay hindi pwedeng hindi kami dadaan dito sa loob ng Family Mart. Meron kasi kami ditong tinatawag na tita. Isa siyang pure Japanese na napakabait at sobrang mahal din yung mga anak ko. Eto nga, binigyan niya na naman kami ng napakadaming itlog. Sobrang grateful nga ng pamilya namin mga mare na nakilala namin si tita. Kasi pinaparamdam niya sa amin mga mare na parang totoo niya kaming kapamilya at itong mga anak ko ay mga apo niya na rin. Anyways, ito nga si Olivia ay tuwang-tuwa na naman kasi may mga bisita kami dito sa bahay. Eto nga, nawiwili nga siyang makipaglaro sa ate niya. Mga anak pala sila ng aking beshi dito sa Japan mga mare. Nakisuyo nga siya kung pwedeng iwanan itong mga bata dito kasi nga may trabaho siya at hindi na nga siya pwedeng mag-absent. Kaya sabi ko nga ay iwanan niya lang dito anytime kasi wala pa naman akong trabaho at sino pa ba yung magtutulungan dito sa Japan kundi tayo-tayo lang din mga co-momshies. Okay nga to sa akin mga mare para yung mga anak ko rin ay may makalarong ibang mga bata. Ayan nga, nung lunch nga ay pinakain na namin sila ng sabay-sabay at itong si Madam Olivia ay nangangalabit dyan kay Kuya Zane niya kasi humihingi nga ng pagkain niya. After lunch nga ay sinundo niya na rin yung mga bata at ayan nga may paprutas pa nga ang aking beshi kaya salamat beshi. Fast forward mga mare, nung kinahapunan nga ay nagluto ulit yung mama ko ng pandesal para sa aming merienda. Ito nga si Madam Olivia ay excited na naman kumain ng pandesal. Nako po, si Oli nga ay nahihilig ngayon sa mga tinapay. At dahil magpapasokan na nga ulit mga mare sa April 5, eto inayos na nga namin ni Kuya Kian yung mga dapat niyang dalhin sa school niya. Ngayon ngang darating na pasukan mga mare ay magi-grade 3 na yung anak ko. Nako, sadyang napakabilis lang talaga ng panahon. Ano mga mare, parang kailan nga lang itong si Kian ay napakaliit pa, ngayon nga ay binata na agad at magi-grade 3 na. Chinecheck ko nga pala mga mare kung kumpleto pa nga yung mga gamit niya, pati na rin yung mga crayons niya. Chinecheck ko nga rin mga mare kung yung mga gamit niya ba ay may mga pangalan niya pang nakasulat. Ganito nga kasi sila dito sa Japan, kailangan lahat ng gamit ng estudyante ay may nakasulat na pangalan nila. Ito nga pala mga mare yung gamit na bag ng mga estudyante dito sa Japan. Meron din sila nitong security buzzer na to. Nagsisilbi itong alarm kapag yung estudyante ay kailangan ng tulong or nasa kapahamakan. Napakagandang idea, ano mga mare? Ito namang bag nila ay Randasel yung tawag at halos lahat nga ng estudyante dito ay pare-pareho yung bag nila na gamit. May kamahalan nga rin itong bag na to mga mare pero don't worry kasi magagamit nila yan hanggang pag grade 6 na nila at hindi mo na kailangan pang magpapalit-palit pa. So that's it for today mga mare. Thank you for watching. God bless. ありがとうございました。